Binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. Pagbalik ni Jesus ay bayo ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat hinihintay siya ng lahat. Dumating naman ang isang lalaki na nangangalang Jairo, tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya sa hakanan ni Jesus at nakiusap itong pumunta sa bahay niya sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang ay naghihingalo. Samantalang naglalakad si Jesus, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos ng lahat sa kapagpapagamot ang kanyang kabuhayan. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at humipo sa palawit ng kanyang damit at pagdakay tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong ngayon si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, naliligid po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humipo sa akin. Naramdaman kong may bisang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya ay nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa panan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paano siya gumaling. Agad, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Tigil muna ho ako doon sa medyo mahaba ho itong binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. Dito, Kuya Joe, Kuya Ben, ay nakita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos at yung pagnanais ng isang tao na lumapit sa Diyos. Diba? Nakita natin dito. Dan kasi, ang isang tao na mayroong karamdaman, hindi ka pagagalingin sa pamagitan lamang ng sarili mo o kung ano mo, kung hindi ka lalapit sa makapangyarihan Diyos. Diba? Itong kinakailangan natin eh. Ngayon nakita natin dito, itong anak ni Jairo na dalagitang ito ay na maglalabing 2 taong gulang na, ay yung kanyang magulang na si Jairo ay nagpatirapat gustong puntahan yung kanyang anak. At sa dami ng mga taong sumusubaybay, parang nailalarawan natin, sa dami ng mga taong sumusubaybay noon at tumitingin at gustong makita ang ating Panginoong Jesus, ay merong humipo, Kuya Ben, Kuya Joe, sa kanyang laylayan ng damit. At yung babae, nawala yung pagdurugo niyang matagal ng panahon. Dito, ano bang pinakikita rito sa atin? Siguro makikita natin yung ibang mga, nakikita natin tayo, tinutuliksa tayo ng mga ibang mga kapananampalataya natin na pahawak-hawak pa sa mga laylayan ng damit ng mga Nazareno o pumupunta tayo. Alam mo ninyo, ito'y sinabi ng Panginoon dito yung pananalig mo ang nagpagaling sa iyo di ba? Yung pananalig ng isang tao, ibig sabihin, akong ito, malalim ang aking pananalig sa Diyos, na ako'y pagagalingin niya, sa Kanya ako pagagalingin niya ako, yung pananalig ko yun sa Kanya, yun ang magpapagaling sa akin. Opo. Di ba? Dito hinawakan lang yung humawak Ibig sabihin, time team sa kanyang kaluban na siya'y pagagalingin at gumaling nga. Kuya Joe, ano ba masasabi niyo rito? Mga kapatnubay, kung tapat po ang ating pananalig sa Panginoong Hesus, wala po tayong hihilingin na hindi niya ibibigay. Katulad po ng babaeng 12 taon nang dinudugo at ang pagbuhay sa anak ni Jairo. Totoo, nasundan kagad ni Kuya Jun sa akin, yung faith, narito yung pananampalataya. Yung pananampalataya Dahil kasi, pag ikaw ay talagang may pananampalataya, at sabi nga ng Panginoon Diyos ano sabi doon? Maita-transfer mo yung bundok na yan sa pamagitan na yung pananalig. Magkaroon ka lamang ng isang maliit na pananalig. Litil ng mustasa. Na pananalig, di ba? Kuya Ben, ano po sa inyo masasabi rito? Alam niyo po, kanina pa ako nag-iisip tungkol sa bagay na ito. Kasi may naalala ako, marahil kahit kayo matatawa Bago umalis si Kuya Bert going to Jerusalem, at mag-iikot siya doon sa mga banal na lugar, hanging banal, lupang banal, puok na banal, at pinagtagpuan ng mga banal. Tingnan nyo, napakaganda nung nilakaran ni Jesus,
nilakaran ni Elias, ni Moises, yung kanyang mga pupuntahan na lahat ng lugar. Alam niyo ba yung biro ko? Ha? Hindi, kung tutuusin, ito talagang yun ang ano ko eh. Sabi ko sa kanya, Kuya Bert, sa pag-alis mong yan dahil pupunta ka sa lahat ng dako ng banal. Magkasama kami, magkasabay kami ron sa sasakyan eh. Kako, Kuya Bert, sana naman, pagkalapag mo dito sa Pilipinas sa pag-uwi mo, tawagan mo kaagad ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, bakit kita tatawag? Sapagkat ayaw ko may maunang makahipo sa'yo. Ako muna ang hihipo sa'yo. Alam niyo, tumatawa si Quebec. Pero, seriously speaking, hindi man ako makarating doon sa lugar na pananampalataya at pinangyarihan. Di ba? Yung pinangyarihan ng lahat ng kabanalan sa lugar na yon. Parang naramdaman ko kako, na nasa iyo, dala mo eh. Assuming, yan, di ba? Assuming na hindi man sa kanyang palagay na tinaglay niya yung kabanalan sa kanyang pinanggalingan. Palagay ko naman yung pananampalataya ko, pakikinggan ng Diyos na paghipo ko kay Kuya Bert, nagkaroon din ako ng karanasan nakarating sa lugar na yon ng Israel. Parang itong isang babae na dinugo. Itong babaeng dinugo eh. 12 taon. Walang kaalam-alam si Jesus. Hindi siya nagpakita ng kanyang pananampalataya. Kasi, di ba, makikita natin yung iba, Jesus, ako'y nananampalataya sa'yo. Parang gano'n, ano? Parang yung sinasalubong si Jesus nung Husana eh, na kinasunod ng mga araw, yun ang tumuturo sa kanyang bitayan siya, di ba? So dito, yung babae, hindi yung nag-showy, hindi siya showy sa kanyang faith eh. Basta ang alam niya, ang kanyang pananampalataya, mahipo man lamang yung laylayan nung damit na Jesus siya ay gagaling. Anong kapangyarihan ang sinasabi rito? Yung kapangyarihan ng lalim ng yung pananampalataya. At yung kanyang paglapit, paghipo kay Jesus. Sabi nga ni Kuya Bert kanina eh, hindi mo naman masasabing ikaw ay nananampalataya kung hindi ka lumapit. Alam nyo, tayo, yung sa pangkaraniwan tao, pag may sakit, hindi po ba tayo naghahanap ng doktor? At minsan tinatanong natin, sino ba doktor, magaling ba ito sa ganitong sakit? Hindi basta tayo yung pupunta, halimbawa, pwede ka ba naman pumunta kung ang sakit mo ay sa baga, ang puntahan mo sa mata? Doktor sa mata. mukhang taliwas eh. Kaya magtatanong ka, at saan ka magsisimula na naniniwala ka na mapapagaling ka ng doktor? Yung pangkaraniwan natin yan eh. So, kapag nalaman mo na dalubhasa, yung lalo ng mga knowledge ba yun? Yun. Yung pang-internal daw yun eh. Kung ang sakit mo ay hindi naman internal, hindi mo doon ilalapit. Ngayon, pag nalaman mo ang doktor na ito'y dalubhasa doon sa sakit sa puso at ang sakit mo ay sa puso, nagkakaroon ka ng pag-asa eh. Nagkakaroon ka ng parang nararamdaman mong gagaling ka sa taong ito. Pero subukan mo na, itong taong ito, ayaw ko magpatingin dito, baka lalo akong mamatay. Talagang mamamatay ka. Pero subukan mo na may pananalig ka. At yung may tiwala ka doon sa taong doktor na mag-aano sa'yo. Kasi ang kagalingan ng tao doon sa between doktor at saka yung nagpasyente ay nasa pasyente at nasa doktor, hindi po nasa doktor lang. Subukan ninyo na magpapunta ka sa doktor at hindi ka naman sumasang-ayon sa kanyang kakayanan at hindi ka gagaling. Bakit? Number one, pag hindi ka hindi ka sumasang-ayon sa kanya at di ka sumasampalataya sa kanyang galing, sa kanyang kakayanan, bibilhin mo ba yung gamot na niresita niya? Hindi ka bibili. Imposible ka eh. Hindi naman ako naniniwala sa iyo na ikaw ay niresetahan mo ko nito. Para saan ba ito? Kaya, ang kasarapan lamang sa Diyos, hindi kailangan ng reseta. Ang sinasabi lang ng Diyos, panalig ka sa akin. At ikaw ay aking pagagalingin. Kaya anong sabi niya? Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Ano pong ibig sabihin? Kapag ikaw nanalig sa Diyos, magkakaroon ka
ng kapanatagan. Amen. Naalala ko yung kinukwento niyo tungkol dun sa pananalig sa Diyos na may kaugnayan dun sa pananalig mo sa doktor na magpapagaling sa iyo. Meron daw isang